Naging napakainit ng tagpong yun sa amin ni Pedros. Nakailang relasyon na rin ako, pero hindi ko mangiling sabihin siya ang unang lalaking nakasama ko. Kakaiba si Pedros at kahit na asiwa ako dahil first time ko nga, ay masasabi kong parang langit ang naganap sa aming dalawa. Noong matapos kami, halos ayaw kong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya at paulit-ulit kong sinabi na mahal ko siya. Hindi ko talaga akalaing magkikita pa tayo, Pedros, pero alam ng Diyos na kahit minsan ay hindi ka nawala sa isipan ko at sa puso ko. Huwag mong isali ang Diyos dito, Leonie, sabi niya. Bakit hindi? Sa kanya ako humingi ng pag-asa na magkita ulit tayo. Sabi ko. Tinitigan niya ako. Mahal na mahal kita, Pedros, sabi ko ulit. Leonie, may asawa na ako. Nasa abroad siya, kaya ako ang susunod doon para magsama na kami. Napatuwa nga ako sa sinabing ito ni Pedros. Mahigit 1 taon pa lang kaming kasal. Mabilisan lang ang naging kasal namin dahil 2 linggo lang ang nakuha niyang bakasyon. Mahal na mahal ko siya, Leonie, at siyang gusto kong makasama at magkakaanak na kami. Noon, Papa Dudut, ay hindi ko na malayang nahulog ang mga luha ko sa harap mismo ni Pedros. Matapos ang ligaya at langit, yun ang kapalit. Matinding sakit. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Leonie. Alam mo, ako yung taong lumaki na nasabik sa pagmamahal at hindi ko pwedeng kalimutan ang mga taong nagmahal sa akin. Kasama ka na doon. Halos hindi ko na kaya pagmasdan si Pedros noon kahit na noong tulog na siya sa tabi ko. Halos hindi ako nakatulog noong gabing yon at sumapit ang umagang alam kong wala nang kulay ang mundo ko. Dahil ang lalaking mahal ko'y pagmamay-ari na pala ng iba. Bakit hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay na't bilang panaginip ang aking nararamdaman ngayon, hanggang kailan kaya magdurusa at malulumbay ako nang wala sa piling mo? Hindi na balik kung mawala ka, basta't iniibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Sa liyanan kay tamis ng iyong halik, araw-araw ako sa iyo'y nananapig. Sana'y makapiling ka kahit saglit at mayakap ka ng kahit pilit. Hindi na balik kung mawala ka, basta't iniibig
Noong makabalik kami sa Bataan, balik trabaho ako. Sumapit ang gabi bago ako mag-close ng shop. Dumating si Sam. Pwedeng makitulog ulit, nakangiting sabi niya. Agad akong napangiti sa gwapong mukha niya. Sinagot ko siya. Makikitulog ka lang? Tanong ko. Ikaw, wala ka namang ginagawa eh. Tinutulugan mo naman ako eh, sagot niya. Noon ay isinara ko na ang pinto. Kami na ulit ni Sam sa loob at hinila ko siya paupo sa isang monoblock na upuan sa harap ng isang computer. Tinangka kong hagkan siya sa mga labi niya pero umiwas siya at ang sabi niya, "Huwag mo kong hagkan sa lips, Leonie. Sa GF ko lang yan." Iniwan ko siya at pumasok ako sa kwarto ko. Sumunod siya pero hindi ko siya pinapansin. Nainsulto ako sa pagtanggi niya sa halik ko pero bigla siyang naghubad. As in, hubot-hubad. Tumambad sa akin ang kanyang maganda at napakakinis na katawan at ang kanyang... Malaki ang alok sa akin ni Sir Phil na sweldo kaya't bumalik ako sa kanya. Nalaman niyang planted ang ginawang krimen sa akin ang kanyang bruhang biyanan. Biktima ako ng frame up ng matandang mangkukulam. War na sila ngayon. Sa totoo lang dati na daw. Ang trabaho ko, mayordoma. Naiwan kasi ang kambal dito at sila ni Ma'am Rona ay bumalik na ng Amerika. Hindi pa kasi legally divorced si Sir Phil sa kanyang unang asawa, kaya't hindi safe ang mga bata sa poder nila sa States. Baka daw madamay sila sa gulo. May 2 katulong akong kasama at 2 hiyaya na kambal. Maganda ang buhay ko ngayon dahil okay ang sweldo ko. Most of the time, dolyar. Nakakapagpaaral ako ng kapatid sa vegan at walang reklamo ang ina ko sa kanyang monthly allowance. Nakilala ko si Vincent noong unang buwan ko sa pagbalik ko dito. Hindi kami nagtagal. Tapos nito lang December, panahon ng Misa de Gallo ay nakilala ko naman si Eric na siyang gwapo na jowa ko ngayon. Ganun na lang lagi. Magkakajowa tapos maghihiwalay. Minsan, may kulitan pa. Matanda na rin ako at dapat na akong mamulat sa katotohanan sa buhay. Sa aming pantasya na lang ang magkaroon ng tunay na love life. Para sa akin ay tama na yung minsang nagkaroon ako ng tunay na relasyon. Tunay na in the sense na pinahalagahan niya ang damdamin ko. Si Pedros yon. Hindi na ako maasang may darating pang ganon dahil ang mas totoo ay magkakaroon lang ng relasyon ang isang kagaya ko dahil sa pera. Ganon lang at kailangan kong tanggapin yon. Alam kong hindi ko rin maiiwasang ma-in love muli. Pero alam ko na ang gagawin ko para hindi masyadong masaktan. Bago pa mahulog ng tuluyan, iiwas na lamang gaya ng sabi ng kantang I'd rather live when I'm in love. Hanggang dito na lamang papadudot at sana ay mabasa ninyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Umaasa at nagpapasalamat, Leonie.
Maraming salamat sa ating kabarangay na si Leonito sa pagbabahagi ng kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito po sa nangungunang Barangay Love Stories. Naway sana mga kabarangay ay may natutunan kayong aral mula sa kwento na kanyang pinadala sa ating programa. Para sa mga update ng inyong mga pinapakinggan, i-follow niyo po ko sa aking Twitter account. Hanapin lamang po ang Papa Dudut. Sa Panatex, text Papa Dudut space ang inyong mensahe at ipadala sa 4627. Muli ang inyo pong si Papa Dudut ay nagpapasalamat sa inyo for making us number 1 sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Nag-iiwan sa inyo ng ating pong theme song, Ang Alaala ni Jimmy Horado.